Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. Napakabuti ng Lord sa atin. Sa time na ito, let us wait for Sister Apple to join us. Napaka-importante ho kasi yung pananalangin. Apo. Kaya ho, mas mahalaga na magsimula tayo sa pananalangin at antayin natin si kapatid na Apple. Pinaprocess na ni Meta. Salamat Meta for pag-asikaso sa ating broadcast. Sa lahat ng staff dito sa Pilipinas. Yun. Magandang umaga, kapatid. Wala pa yung video mo eh. Kaya antayin natin yung video mo lumabas para mas maganda. Rinig na po ako. Pero okay naman yung audio, kaya lang hindi ka makita sa screen. Na-refresh kasi nakikita ko na yung video natin. Okay, sige. Diretso tayo. Baka mamaya ilalabas din yan dito sa akin. Sige. Refresh na lang po. Sige, oh. Let's start. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad. Kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika na sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya talina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikawalo sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay paugunahan tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit rin ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Magandang umaga po sa lahat at sa lahat ng ating mga tagapanood. Let us start and let us put ourselves in the presence of God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray the angels. The angel of the Lord declared unto And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now that at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. For us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. let us pray. Pour forth, we Lord, we beseech beseech you, O you, Lord, our Lord, that we, to whom the the incarnation incarnation of Christ, is known with the message of an angel, made by his passion, to the glory of his resurrection, resurrection, to the our same Lord. Christ, Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Let us proceed to the saint of the day. Today is Saturday, the fourth week in ordinary time, February 8th, and the liturgy, the church celebrates two memorials, Saint Jerome Emiliani and Saint Christine Bakita.
the life of Saint Josephine Bakhita. Saint Josephine Bakhita was born around 1869 in the western Sudanese region of Darfur. Kidnapped as a child by Arab slave traders, she was sold and resold a number of times and forced to convert to Islam. She suffered at the hands of her owners, including bodily mutilation. Mhm. In 1880, she was bought by the Mhm. Italian vice-consul and finally treated lovingly. Mhm. Forced to flee when Khartoum was besieged, they eventually arrived in Genoa. There she became a nanny to a Micheli family. When the family moved to the Sudan, she remained in Italy under the care of the Canossian sisters Mhm. in Venice. Court over slavery allowed her to claim her freedom and her own destiny for the first time. Mhm. In 1890, she was baptized Mhm. and later confirmed by Giuseppe Sarto, the future Pope Pius X, and saint. She entered the novitiate of the Canossian sisters, and on the 8th of December she took her vows and was assigned to the Canossian convent at Steel, where she spent the rest of her life. A strong missionary drive animated her throughout her entire life. Her Mhm. mind was always on, and her heart in Africa. In the convent, she was a cook, a sacristan, and a portress. Her simple and gentle presence in Steel was known widely throughout the region. Her final years were physically painful, and although being confined to a wheelchair, she remained cheerful, and she died on the 8th of February 1947 and attracted thousands to venerate her body. She was canonized by Pope Saint John Paul II Mhm. on the 1st of October 2000, and she was adopted as a patron saint of Sudan. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory for the intentions of our Holy Father, intentions of all our present now in our live stream, and for all the family. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Josephine Bakhita, pray for us. Pray for us. In the name of the Father, and of The the Son, Holy Spirit. the Holy Spirit. Amen. Paul, baka may gusto kang i-shout out at probably anunsyo mula sa inyong parokya. Just go ahead. Yes, good morning po sa lahat. Sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon, good morning po. Artist Angel, Brother Michael, JM from CFB Cainta Rizal. Magandang umaga kapatid. Mm. Magkikita tayo soon. I hope. Good morning po sa lahat sa aming puro-paroko kay Father Farley Ray Santulian ng Immaculate Conception, Pakya. Mhm. May silingan pa sa ating mga church workers dyan. Magandang umaga. May misa kasi ngayon everyday 6 o'clock po. Mhm. Kaya po ako absent. May serve po ako ng 6 o'clock in the morning. So, hindi po magtagpo. Kaya
but I always remember all your instructions din. Mm. Binabati ko at shout out ng malakas ang aking mga kaibigan sa CFD Kainta, Antipolo. Good morning sa lahat. At gusto ko lang po i-invite, Brad, Mm. ang Latin Rosary ng ating mga prayer warriors na masipag magdasal. Mm. Magkakaroon ng Latin tutorial class. Ito po ay sa Lunes, Monday, February 10, alas 6 po ng gabi. Ito po ay via Zoom. So, ini-invite po namin ang lahat. This is to elevate or level up na po yung inyong prayer life because Latin is very effective or Latin Rosary Mm. is very effective in the spiritual battle. No? And we have an invited guest from Opus Dei. We only use church prayers lang po ha. Hindi po ito yung mga Latin na katulad ng mga albularyo. Ah, So, we will be posting Google form para po sa mga gustong mag-join because we need to filter out yung mga gusto pong mag-join is gagamitin po sa tama. Hindi po para sa pansarili lamang. Ano po. So mm. please join us. We will be excited to see you all. Again, Monday, ito pong Monday, Mm. February 10, o'clock po ng gabi. But the Zoom room will be open at 5:30 in the afternoon. So, meron pa tayong legit na Latin na teacher. So, I hope na mag-join po ang lahat or yung mga gusto, mga interested po. Ayan, because we are looking for members and leaders for our Latin Rosary as we pray the Rosary every day in answer to the call of our loving Mother at Fatima. So we need to pray for all the families every day po ng Rosary along with the Divine Mercy and other devotional prayers. So kung meron po kayong mga intentions, gusto pong ipadasal for the souls, for healing, send lang po kayo ng message sa aming Facebook page, Latin Rosary Missionaries. We will be happy to pray for all of you. Yun lang, God. Maraming salamat at good morning po sa lahat. God bless us all. Ingatan tayo palagi ng Panginoon at patnubayan sa lahat ng ating mga ginagawa. At we all have our own suffering. Let us offer it to God. Good po. Salamat. Alright, maraming salamat Apple for joining sa ating broadcast. Yun. Once again, Apple, maraming salamat sa iyong labor of love sa ating ministry online sa baka ng Lord sa maghapong ito. At magandang umaga ho sa bawat isa. Mamaya ko na po kayo isa-shoutout tayo nanditong kasama natin sa ating broadcast. Okay. Magandang umaga sa aking may bahay, kay Annalyn, at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, at sa aking mga mahal sa buhay dyan sa Cainta. At siyempre yung aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca, at yung iba pa na mga kasamahan. Siyempre si Bishop Patricio binabati ko, sa Diocese ng Bacolod, si Father Dominic de Ramas, at lahat ng mga paring kasama dyan sa San Sebastian, sa Katedral, si Sister Mercy, dyan sa Paulina Media, at sa lahat ng staff, si ang aming kasamahan ni Reverend Father Luan, na si Reverend Father Nobles, magandang umaga. Yung aming dalawang seminarians na si Bro Simon saka si Bro Kent, si Sister Malu ng PPC at sa lahat ng mga opisyales, si Bro Bernardo Apoyon, magandang umaga po. Si Mike Sarad, ang Parish Secretary, at yung dalawa pa naming kasamahan dyan na katuwang dyan sa opisina. Kay Kuya Larry at Ate Emily na siyang ating mga ninong at ninang din ho sa kasal. Maraming
Salamat po. Siyempre, especially po sa mga kasama ko dyan sa catechetical training, mamaya po 9 hanggang 3 yung aming pagsasanay kada Sabado sa aming napakasipag na coordinator na si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga, kapatid, at yung mga kasamahan ko mga katikista at yung 3 kalalakihan na estudyante ho dyan sa catechetical training po. Yun, sige. Maraming salamat. Diretso na po tayo kasi meron tayong part 2 na OFWs by 6:30. Kaya ho, diretso na po tayo mga kapatid. Tayo po ay nasa Mark chapter 6, verse 30 to 34. Sabi rito sa Wikang Banyaga, the apostles returned to Jesus from their ministry tour and told him all they had done and taught. Now then Jesus said, let's go off by ourselves to a quiet place and rest a while. Now he said this because there were so many people coming and going that Jesus and his apostles didn't even have time to eat. So they left by boat for a quiet place where they could be alone. But many people recognized them and saw them living. And people from many towns ran ahead along the shore and got there ahead of them. Now Jesus saw the huge crowd and as he stepped from the boat, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd, so he began teaching them many things. Mga kapatid, ito ay nasa konteksto na si Jesus ay magpapakain o nagpakain na ng 5,000. Kasi history na po ito, nangyari na po ito. Ito po ay binabalik aralan lang ho natin para tignan ng ilang mga prinsipyo. Una, mga kapatid, dito ay makikita natin ang kahalagahan po ng pagpapahinga. Okay? Masyado na busy si Lord kasama yung mga disciples. Marami silang ginagawa. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar. At siyempre, yung bang dumadagsaing tao, ba mahirap yun? Ako po yung taong nanghihina pag maraming tao eh. Halimbawa may party, hindi ako masyado dyan eh. Kaya minsan ho, pag ako ay, nung dati pa tayong pastor na nagpipreach tayo sa large crowd, pag may mga camp na mga 500 yung mga kabataan, pagkatapos ko mag-preach, nanghina po talaga ako eh. parang sinazap nito yung strength ko eh. Medyo pag maraming crowd, medyo medyo nanghihina po ako. Ano po ba ang kahalagahan o value ng pagpapahinga? Ayon po sa pag-aaral, ito pong pagpapahinga, it helps prevent injuries, ang sabi nila. At na-improve nito yung overall performance. Tumutulong din ho ito yung pagpapahinga natin na maayos yung ating muscle, ma-reduce yung inflammation, at sumusuporta po ito sa pagkakaroon natin ng malusog na immune system. Ang karagdagan po nito, ang pagpapahinga po ay nakakatulong ito para ma-manage natin yung ating stress level at nakapagpapababa daw ho ito ng blood pressure. At pagdating sa ating puso ay may magandang kontribusyon ang sapat na pagpapahinga. Now, isa sa mga mahalaga na pagpapahinga, yung tulog. Okay? Gaano kahalaga itong meron tayong enough sleep? Honestly, ako 4 na oras lang tulog ko araw-araw. Yun na po yung galaw ng katawan ko. Yung body clock ko, 4:00 yan. Gising ako 4:00 at dire-diretso na ho yan. Kaya ho pagdating ng 10:00 ng gabi, wala na ho akong lakas. Yung aking katawan para magsha-shutdown siya ng kusa baga sa laptop. Ano po na-consume mo na lahat yung energy mo sa maghapon. Pero ang tulog ko ay kakaunti lang ho, 4 na oras. I don't know about you. Normally kasi pag nagkakaedad ka na, nababawasan yung tulog, pero may nagsasabi sa akin na you need to have at least ganun pa rin, 8 hours na pagtulog or more.
Now, why is getting enough sleep important? Now, ayon sa pag-aaral, una, hindi tayo masyado nagkakasakit. Okay? Hindi tayo masyado nagkakasakit. Pangalawa, pagdating sa ating timbang, napapanatili natin maayos yung ating timbang. Tapos sabi nila na bumababa nito yung risk na magkaroon tayo ng serious health problems katulad ng diabetes at yung heart disease. Nare-reduce din ito yung stress natin at na-improve nito yung mood. Okay? Yung getting along better with people, mas gumagana daw yan kapag tama yung tulog natin. Pagdating naman sa pag-iisip natin, mas nagiging klaro yung ating pag-iisip pagka tayo ay nakatulog ng maayos. Nagkakaroon din daw tayo ng long-term memories at yung ating ginagawa sa school, kung kayo po yung mga estudyante pa, ay maganda po yung performance sa paaralan at sa trabaho. Yan lang po yung ilan sa kahalagahan why is getting enough sleep important. I don't know about you. Probably 3 oras lang iba sa inyo. Yung aking may bahay na may karamdaman, 2 oras lang po yung tulog niya, hindi pa ho yan diretso. Kaya ho, napakahalaga yung pagkakaroon natin ng tamang pagpapahinga. Dito ho sa nangyari kay Jesus, ay si Jesus mismo nagsabi sa kanyang mga disciples, baga sa Tagalog sabi ni Lord, tara, pahinga muna tayo. Punta tayo sa tahimik na lugar, magpahinga tayo. Pero ang problema, yung planong maganda ni Jesus para sa kanyang makasamahan. Wala rin hindi rin sila nakapagpahinga Bakit po? Nung malaman ng mga tao na sila ay pupunta doon sa tahimik na lugar, baga, naunahan pa sila doon na pumunta sa tahimik na lugar. Mantakin mo yan, ano po, hindi ho talaga nakapagpahinga si Jesus at yung kanyang mga disciples. Pero ang point natin dito, bagamat gano'n nangyari, kung meron tayong magpahinga, kailangan natin. Ako po ang ginagawa ko kapag ganyang 4 na oras lang. Kung meron makakalusot ako ng 1:00 hanggang 3:00, magpapahinga ako sa oras na yan At least meron ka 1-2 oras na bubunuin na makapagpapahinga ka. Tsaka napapansin niyo po ba na kapag talagang kulang tayo sa tulog, ang tawag namin sa Maynila dyan wala ka sa wisyo. O, yung bang hindi normal yung galaw mo, yung pag-iisip mo, kasi kulang sa tulog di ba? Naapektuhan lahat kapag kulang. Of course, lahat naman kapag kulang tayo sa nutrients, kulang tayo sa iba't ibang mga bagay, there's something na di ba? Hindi normal yung ating galaw. Opo. Kaya po mga kapatid, mahalaga po ito. Subukan po natin na lagyan natin ito ng tamang pahinga. Ang tendency kasi natin, workaholic tayo, di ba? May mga taong di sanay na nandyan na sa bahay, walang ginagawa. Pagkagising, banat na kagad, tapos late at night na, yung mga estudyante. May kilala nga ho ko, 2:00 na ho ng madaling araw natutulog Oho. Tapos ilang oras lang din ho, gising na naman siya. Mga ganon. Pero mga kapatid, magkaganon man, ang pinag-uusapan natin dito, ayon kay Jesus, para sa kanya, magandang prinsipyo, let's find time na magkaroon tayo ng sapat na pamamahinga. Opo. Mahalaga po yun. Mga kapatid, pangalawa, yung nangyari dito, sa kabila ng hindi nakapagpahinga si Jesus, may nangyari po dito Nagpuntahan yung mga tao, nauna pa doon sa pupuntahan nila Lord ng Lord na tahimik Yung, yung, gusto ko yung ugali dito ng Panginoon Oo. Nakita ko yung ugali ng Panginoon Diyos dito na bang klase sa verse 34. Ang sabi ron, Jesus saw the huge crowd. Mga kapatid, pag sinabing huge, big, hindi ko alam kung gaano karami itong tao sumusunod. Hindi ko alam kung gaano karami itong huge crowd na to. Nung pababa pa lang siya doon ng bangka, sabi nung talata he had compassion on them. Bakit siya nagkaroon ng compassion? Because they were like sheep without a shepherd. Ang sheep po
sa lahat po ng mga hayop ayon po sa mga Bible scholars, ano po yan talagang madali silang mapahamak yung mga sheep. Kaya kinakailangan talaga may nagbabantay. Now, spiritually speaking, ang mga taong to sumusunod sa Panginoon Diyos, majority sa kanila, sa totoo lang, hindi tama yung motibo sa pagsunod sa Kanya. Kasi tumatanggap sila ng napapakain sila, napapagaling sila. Majority ganun yung motibo kaya sumusunod. Iilan lang talaga yung mga tao na sumusunod sa Panginoon na may tamang motibo. Naalala nyo yung pinagaling ng Lord na 10? Ang bumalik isa lang para magpasalamat. Ano ginawa nung siyam na nakatanggap ng healing from the Lord? Wala lang. Para bang obligasyon pa ng Diyos pagalingin sila. Nawala yung kanilang yung gratitude nila sa Diyos. Ba magandang reflection to sa atin? Tayo ba sumusunod sa Lord kasi may napapakinabangan tayo sa Kanya? May nakukuha tayo kay Lord? O tayo ay sumusunod kay Lord maski na anong mangyari kasi tama yung motibo natin. Mga kapatid, dito, katulad ni Jesus, kailangan natin magkaroon ng compassion doon sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. Kaya nga po yung challenge for us bilang Katoliko, sa totoo lang, paano natin dadalhin ang mga non-Catholics doon sa fold ni Jesus? Okay? Paano natin sila maaakay na sumama sa atin? Ano yun? Grabing po yan, hamon. Kasi nga, may impresyon ng tao pagka-Katoliko, hindi masyadong seryoso yan Kaya nga ang mga Protestante talagang nagpipiesta sa Katoliko yan kasi majority wala masyadong hindi masyadong seryoso Kaya madaling makuha, napakadali lang para ka lang namimingwit ng actually yung pamimingwit pa isa-isa lang yan Ito, pag gumanong ka ng lambat mo marami kang makukuhang Katoliko Bakit? Hindi nga seryoso. Kaya wag na tayo magtaka kung nalalagasan tayo taon-taon. Opo. Marami nga totoong Katoliko sa Pilipinas pero ilang porsyento dyan ang seryoso. Ilang porsyento dyan ang talagang sumusunod sa Panginoon Diyos. Ilang porsyento dyan ang talagang may tamang saloobin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, katulad ni Jesus, yung compassion na to, pag compassionate ka na tao, parang hindi masyadong mahalaga yung sarili mo Yung yung bang service-oriented ka na tao, na Katoliko? Na bagamat importante yung pamilya mo, trabaho mo, pero pag may tsansa ka, may kaibigan ka na wala pa sa Panginoon, yung naaawa ka, hindi lang yung awa na simpleng awa kundi yung gusto mo na sana siya rin ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Pero sa atin kasi hindi tayo namimilit yun tayong Katoliko Hindi tayo namimilit. Nag-i-invite lang ho tayo. Hindi po tayo ganun kadesperado katulad ng mga protestante na kinakailangan maging desperado. Hindi tayo desperado bilang Katoliko kasi alam natin na nabinyagan tayo Kristiyano na tayo Nakukonfuse lang tayo kasi nga hindi tayo masyadong nag-aaral ng catechism. Majority, hindi masyadong alam yan. Kaya nga po yung mga katekista natin sa buong Pilipinas, napakahalaga po ang inyong tungkulin na magturo, hindi lang sa mga bata. Kasi ang konsepto pagka-katekista, pambata lang, hindi po totoo yan. Pwede kayong magturo sa mga young adult, sa mga adult. Siyempre, yung paraan ng pagtuturo, level up din yan. Kailangan namang pagtuturo mo sa adult sa mga professional, parang bata lang, hindi sino makikinig naman sa'yo. Di ba? Nagle-level up yan Kaya nga ho, nakita ko rito yung compassion ni Lord sa mga tao, ganun na lang. Bakit siya naaawa? Kasi nga, probably una, yung motibo ng mga to kaya sumusunod sa kanya, hindi naman talaga totoo. Siyempre, maawa ka.
Maski naman sino gusto nating makasama sa kingdom yun eh, di ba? Ang Katoliko kasi all-embracing tayo kapatid eh. Nag-i-invite lang tayo na magjo-journey sa atin. Yung mga taong ayaw na mag-journey with us, wala tayong magagawa doon. Maski na tatay mo pa yan, maski na kapatid mo pa yan, once na nag-invite ka na magjo-journey ka sa kanya sa spiritual life, tas ayaw niya, wala tayong magawa doon. Ang atin lang pwedeng ano yun eh, magdasal tayong patuloy na hopefully, bago siya bawian ng buhay, merong realization na maski pa paano magjo-journey pa rin. Ganun kabuti si Lord sa atin eh, mga kapatid. Ganun kabuti ang Lord sa atin. Magkaroon tayo ng compassion para sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Yun po yung kailangan natin gawin sa panahon na to. Wag nating sarilinin yung pagkakataon na papunta ka ron sa kaharian ng Diyos later on. Di ba? Siyempre, maganda. Ay, si tatay ba makakasama ko? Yung kuya ko ba? Yung ate ko ba? Yung best friend ko ba kasama ko? Of course, kailangan nila mag-decide eh. Wala tayong magagawa ron kasi may kanya-kanya tayong free will eh. But again, part ng compassion natin sa mga tao, share natin. Share natin yung opportunity na mag-journey. Ang gando lang tayo eh. Ang gando lang tayo sa tao. Tol, para sinabi ng mga disciple, sabi ng ni Jesus, di ba, come and see. Halika, sumama ka, tignan mo. Yun yung invitation ni Lord eh. At yung invitation na yun, hindi lang pang mga disciples yun, para din po sa mga Katoliko yun. Okay, you come and see. Tignan mo, pumunta ka, sumama ka, at tignan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. You come and see. Halika. Invitation ni Lord yan sa atin eh. Medyo nang hihina ka na ba sa faith mo? You come and see. Rekindle natin yung faith natin kay Lord itong 2025. Kasi mahirap tayong mag-invite, mag-journey sa iba kung tayo mismo medyo may problema tayo. Kaya anong gagawin mo? Eh di magpalakas ka muna kay Lord. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Opo. Yung ating frequent na pagdalo sa misa, at least pag Sunday, yung frequent na punta natin, at least sabihin na natin, sinasabi sa catechism, di ba? At least once a year, di ba? Masyado matagal na ho yun para sa confession. Siguro sabihin na natin at least quarterly. Yung iba ginagawa once a month. Depende ho yun sa pangangailangan natin eh. Ang point lang doon meron tayong ganong napapractice. At ang maganda, may kasama ka. Kailangan may kasama ka. Kung may pamilya ka, yung asawa mo, eventually yung mga anak mo. Kung may best friend ka, single ka, may kaibigan ka, nakasama dumadalo sa misa, na-involve kayo sa ministry sa loob ng parokya, may ginagawa. Opo, mga kapatid. Now, let me encourage you, fellow Catholics nationwide. I understand na medyo hindi ganun kadali mabuhay bilang Katoliko. Marami tayong marami tayong iniisip sa totoo lang. Maraming umaagaw ng atensyon natin kay Lord. Opo. Maraming umaagaw na atensyon. Isa na po dyan probably yung trabaho po nyo. Pangalawa, yung negosyo po ninyo. Mga kaibigan na hindi nyo mahindian. Yung sariling pamilya po natin sa kanilang pangangailangan. Minsan nagdadalawang isip tayo. Lord, maglilingkod ba ako this year o wag na muna? Ang problema kasi natin dyan, hindi mo alam kasi yung bukas. Kaya kung medyo na-delay yung iyong decision, medyo apektado po yun lahat. Ang resulta mo ngayon, kung sino ka at ano ka ngayon, ay bahagi ito ng nakaraan mong desisyon. Okay? Bakit si Brad Calix nandito ngayon? Sapagkat nagpasya ako. Nag-reflect tayo ng 4 na taon na sumama sa Katoliko.
yung bunga ng mga tao ay nakikinig kay Brad Calix, ay bunga ito ng overall plan ng Diyos. Ito'y bunga ng ating pagpapasya. Kasi kung si Brad Calix hindi nag-decide na maging Katoliko, wala sigurong ganito. Hindi ako nakaharap sa inyo, hindi ako nagsasign up the cross, hindi ako nagsusuot ng cross ngayon, at hindi sa akin masyado mahalaga yung turo ng simbahan. Pero kinahabagan lang ho tayo ng Panginoon Diyos. At mga kapatid, sa totoo lang, tayo mga Katoliko, talagang ang Diablo gagalaw at gagalaw sa atin. Manghahakot siya ng maraming Katoliko. Hahakutin mula sa kingdom of God. Anong gagawin mo? Eh di, lumaban ka. Paano ka makakalaban kung mag-isa ka lang? Wala kang desire. Importante may desire po eh. Kaya nga ho, importante na yung ating isip, diyan ho kasi yung battle sa mind. Number one sa mind. Pagkagising pa lang natin, bombarded na tayo ng maraming mga issues sa buhay, mga alalahanin, mga bills na dapat bayaran, yung anak nating ihahatid sa school, kapitbahay mo na galit sa iyo, di ba? Marami tayong mga dapat na isipin. Pero mga kapatid, napakahalaga na yung relasyon natin sa Lord ayusin natin. Hindi po tayo perfect, pero nagsusumikap lang po tayo sa biyaya ng Diyos na maging maayos sa lahat. At sana ho nakatulong itong pinag-uusapan natin at yung mga nais kausapin si Brad Calix, just let me know. 0950-266-9596. Sa inyo po lang po yan ang number na yan. Huwag niyo po yung ibibigayan basta-basta sa iba. Yan po ay exclusive lang sa lahat ng mga nakikinig sa broadcast natin. Opo, pwede po kayo makipag-usap sa atin. Ilagay lang natin kung anong oras tayo pwedeng mag-usap. Alright, sa ikalawang bahagi po, tayo po kasi pag Sabado, usapang OFWs. Opo, actually meron tayong naka-line up nakakausapin ngayon pero medyo nagkaroon lang ng konting aberya. So, i-reschedule na lang po natin siya sa mga susunod. Ngayon, pag-usapan natin mga kapatid, ang overseas Filipino workers. Now, bakit may gantong usapan pag Sabado? Kasi isa po sa mga ginagawa ni Brad Calix yan, nung pastor pa tayo. Isa po sa mga ministry ko yan, na nagpapahalaga tayo doon sa mga overseas Filipino workers. Kasi yung nanay ko, formerly, OFWs po, si Mama. And probably, ma-invite ko si Mama dito sa broadcast natin to tell yung kanyang experience bilang OFWs. Isa po siyang retired public school teacher. Opo. At naranasan niya yung pagiging OFWs. Kaya isa po ito sa mga inaantabayanan ko na ministeryo. Opo. Nung Kainos Live pa ho itong broadcast, hindi pa kabrad ito, ay meron akong regular na partner. Opo, na we discuss about these overseas Filipino workers, gaano ba ito kahalaga. Now, importante mga kapatid, malaman mo kung ano na sitwasyon ng mga OFWs ngayon para pag nagdadasal po kayo privately, ay maipagdasal natin sila ng mabuti. Now, ayon po dito sa Philippine, yung pinagkunan natin, itong Philippine Statistics Office, noong 2023 nasa estimate po na 2.16 million. 2.16 million ang dami ng OFWs sa Pilipinas. Opo. Itong mga OFWs po na ito ay employed po sila o working full-time. Yung iba sa kanila without a working visa o work permit. O ginagamit lang nila yung ibang mga types ng non-immigrant visas katulad ng sila po ay pumasok sa isang bansa bilang turista. Pangalawa, bisita. Yung iba estudyante. Yung iba naman merong medical visa. Mga kapatid, mahalaga itong malaman mo kasi marami kasing
Pilipino na OFWs. At alam po ba ninyo ayon sa datos na karamihan sa mga OFWs ay mga kababaihan? 55.6% ng mga OFWs sa bansa ay mga kababaihan. Opo. At least makita mo tong datos na to. 4 po sa 10 ng mga OFWs ay nagtatrabaho na tinatawag nila na elementary occupations. Pag sinabing elementary occupations, ayan yung mga madadali lang na trabaho. Naghuhugas ng mga sasakyan, nandiyan sila sa mga supermarkets, yung mga ganyan trabaho, nagtatrabaho sa bahay, yan yung mga elementary occupations po na sample. At alam po ninyo, napakarami na nagtatrabaho na occupation o elementary occupations po dyan sa iba't ibang bansa. Yung naglilinis, nagre-restock ng mga supplies, nagtatrabaho sa hotel, sa opisina. Opo, yan po yung mga trabaho sa elementary occupations. Nagdadala ng mga luggages, nagdi-deliver ng mga goods. Yan po yung mga example ng trabaho ng elementary occupations. At sa Pilipinas po, ang pinakamarami na OFWs ay nasa bahagi ng Luzon. Opo. Nasa Calabarzon po ang napakaraming mga OFWs. At yan po ay sinundan ng Mindanao, pangatlo ang Visayas. Ang pinakapaborito kong destination ng mga OFWs, mga kapatid, ay ang Saudi Arabia. Yan pa rin po sa Asia, ang Saudi Arabia pa rin po ang madalas puntahan o paboritong puntahan ng mga OFWs. Sumunod lang po ang North and South America. Pangatlo ang Europa, Australia, Africa. Yan po yung limang mga destinations for OFWs. Saudi Arabia po ang una, North and South America yung pangalawa, Europe ang pangatlo, Australia ika-4, at Africa ang panglima. Mga kapatid, sa Asian countries, ang Saudi Arabia po ang leading destination ng mga OFWs natin. Pumangalawa ang United Arab Emirates, pangatlo yung Singapore. Yun po. So makikita nyo mga kapatid na ang mga OFWs natin ay kung saan silang paboritong puntahan po nila. At alam po ba ninyo ayon sa datos na nakapagbigay ng total remittances ang mga OFWs natin noong 2023 ng 239 billion pesos. Malaki po nagagawa nito. Ang paborito nilang lagyan ng kanilang pera na papuntang Pilipinas ay mga bangko pa rin po. Opo. Malaki po ang tulong ng mga OFW sa ating bansa para tayo ay sa ating pang-ekonomiya. Opo. Ngayong nalaman natin to mga kapatid, ang issue sa OFWs. At least meron tayong idea. So anong pwede nating sabihin pa rito mga kapatid? Bakit ba lumalabas ng bansa ang mga kababayan natin? Now, one of the reasons kaya sila lumalabas ng bansa, gusto nilang may ahon sa hirap ang kanilang pamilya. Opo. May kilala ka bang OFWs na kamag-anak? Baka may kapatid ka o kuya, ate na nasa ibang bansa. Dito po sa ating broadcast, meron po tayong mga nasa 20 na mga nakikinig sa broadcast na nasa labas ng Pilipinas. Either nagtatrabaho doon o di kaya sila ay nakatira na po doon. Pero majority nagtatrabaho. Kaya some of them ay kinakausap ko po na baka pwede makapag-share po sa atin, makapagkwento ng kanilang karanasan doon. Ang magiging sistema natin pag na-interview natin sila, tatanungin natin kung bakit sila napunta doon sa bansa na yon, ano yung dahilan, ano yung karanasan nila doon.
ba silang time magsimba? Meron bang Catholic Church doon? Marami tayong pwedeng malaman sa kanila. At ano yung mga present challenges meron sila? Anong natutunan nila doon bilang OFWs? Yan yung mga tanong ni Brad Gallic sa mga mai-interview natin. And it's gonna be, maganda po to, na opportunity na, okay. So, siyempre, pag may nalaman ka, ikaw na nagdi-decide na nagpaplano, kinukonsider po na pumunta sa ibang bansa bilang maging OFWs, magkaroon ka ng idea. And probably, I'll invite yung mga kaibigan ko, okay, na may ganitong klaseng ministry sa mga OFWs para magkaroon tayo ng idea kung ano ang ating pwedeng gawin. If you are considering lumabas ng bansa, mapag-uusapan po natin yon. Ano yung dapat ihanda? Kaya mga kapatid, ito po ang issue ng OFW sa isa sa mga binabantayan ni Brad Calix noon pa man. Kaya po, pag nagdadasal tayo, pakisama po ninyo mga OFWs natin kasi iba po yung kanilang sitwasyon. Kaya nga, nalulungkot lang tayo kasi may mga kwento na hindi sila pinapalad po doon eh. May mga OFWs na sumubok, lumabas ng bansa pero hindi po sila pinalad. Mapag-uusapan po natin yan. Bakit sa kabila ng mga negative na nangyayari sa iba, bakit marami pa rin ang gustong subukan lumabas ng bansa? Now, for one, hindi naman natin sila pwedeng hatulan. Ba't sila nag-decide lumabas ng bansa? Ang tanong ko lang dyan, doon sa mga taong nagtatanong, may magagawa ka ba sa pamilya nila? Yung desisyon nila yun eh. Hindi naman sila nag-decide ng isang araw lang. Kinausap yung asawa, kinausap yung mga anak, kinausap yung parents niya, at kung Katoliko yan, kinausap yung pare. Kasi hindi ka pwede mag-decide basta-basta na hindi mo kinukonsider to mga tao na to sa paligid mo eh. Lalo na major decision po yan. Pag lumabas ka ng bansa, major decision yan. Kasi maraming tatamaan. Tatamaan yan yung buhay pananampalataya mo eh, bilang Katoliko. Bakit, Brad Calix? For example, pag pumunta ka sa bansa na bawal ang Bible, bawal i-practice yung pananampalataya mo, hindi ka na makapagbasa ng Biblia. Punta ka ng Saudi Arabia, bawal po yun doon eh. Kaya anong ginagawa ng mga Katoliko? Nagpapalit po sila ng relihiyon. Ba sila nagpapalit dahil gusto ba nila yung relihiyon ng Muslim? Hindi po. Nagpapalit sila ng pananampalataya kasi gusto nilang ma-maintain, mapabilis yung proseso ng pagtanggap sila ng trabaho doon sa bansa na yon. Kasi nakakausap ko yan sila eh. O Brad, Katoliko ka, ba't ka nagpalit ng reliyon? Ay Brad, sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto. Kaya lang, napilitan na lang ako kasi tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako Muslim. So, although nakikita ko doon yung panganib. Ang panganib doon, sa una parang hindi masyadong seryoso ka doon sa in-embrace mong pananampalataya eh. Pero dahil pinapractice mo yun dahan-dahan, hindi mo namamalaya, nagiging bahagi na ng sistema mo yon at yung pagiging Katoliko mo, unti-unti nang nawawala. Yun ang disadvantage. Kaya major decision siya kasi apektado ang buhay pananampalataya. Tanungin mo yan sila kung nagbabasa pa ng Biblia. Tanungin mo yan sila kung may time sila magsimba. Majority sasabihin sa inyo, wala na po. May mga naging miyembro ko na nagpunta ng US nung nagpapastor pa tayo. Napunta yung yung asawa, anak, tapos na petisyon yung iba, naiwan sa Northern Luzon yung iba. Nung tinanong ko sila, kamusta sila doon, yung kanilang spiritual na buhay, sabi nila sa akin, Pastor, di na kami nakapagsisimba. Sabi ko, bakit? Kasi nangyayari, even yung mga dapat ipahinga nila, yung Sunday, nagtatrabaho sila 2-3 trabaho sa US. Akala kasi natin, pag napunta sa US, maganda ang buhay. Hindi po. Mahal po ang bilihin doon. Hindi katulad sa Pilipinas, pagka may kapitbahay ka, nasa probinsya ka, pwede ka manghingi ng malunggay, pwede kang manghingi ng mga
ng talong, etc. Doon lahat binibili at mataas ang presyo. Kaya sabi ko, ito yung dilema ng mga OFWs natin. No, kailangan ba natin silang pagalitan? Kailangan ba natin silang ika nga pag-usapan ng pag-usapan? Hindi ho eh. Sila sabi lang to ni Brad Calix kasi ito yung mga resulta nung interview natin sa kanila nung mga nakalipas na taon. Marami silang kwento sa totoo lang mga kapatid. Kulang yung 30 minutes na ilalaan natin every Saturday para sa mai-interview natin sa bawat OFWs. Marami silang kwento. Yung moment pa lang na nag-apply sila, marami silang kwento doon eh. Yung proseso na nag-apply ng mga first-timer po, marami silang kwento dyan mga kapatid. Kaya po, itong issue patungkol sa OFWs mga kapatid, isa po ito sa passion ni Brad Calix. Na kung magkakaroon man tayo ng broadcast dyan sa DYAF later on, yun po siguro yung ang isa po sa mga tututukan ko, yung mga Katoliko na nasa iba't ibang bansa. Na paano mag-minister sa kanila gamit ang radyo, ang social media. Kasi gusto nating abutin itong mga tao na ito eh. Kasi lumabas ng bansa para sa pamilya eh. Yan ang una eh. Mahirap na mahirap, ibinenta ang lupa na isang la ang kalabaw, 'di ba? Para lang makalabas ng bansa. Tapos hindi naman natuloy, niloko lang siya ng kanyang agency kasi nga wala siya masyadong alam kung ano yung mga legit na mga ahensya na tumutulong para makalabas ng bansa. Naniwala lang doon sa mga kaibigan na kinuwartahan lang sila. Napakahirap ng buhay ng OFWs. Kaya ho, maganda ito na minsan talaga at least once a week meron tayong pag-uusap patungkol dito. Na huwag kayong mabibigla sapagkat I'll be inviting non-Catholic. Hindi naman ho pananampalataya ang pinag-uusapan dito. Ang issue dito ay patungkol sa mga OFWs. Okay? Gusto lang natin malaman sa mga kaibigan ko na ito na hindi Katoliko kasi ito yung ginagawa nila, tumututok sila eh. Paano nakakatulong ang ministeryo? Opo. Mag-i-invite tayo. Let's try to invite yung mga kawani mismo ng tumutulong sa Department of Migrant Workers, DMW. Opo. Invite natin some of them later on na para maipakita sa atin ano ba yung meron dito kapag lumabas ka ng bansa. Sino ba talaga ito mga OFWs na ito? Ano bang mga hamon ang nag-aantay pagka lumabas ka na ng bansa? Maraming issue po yan mga kapatid. Hindi tayo mawawala ng usapin patungkol sa mga OFWs. But for now, yan lang muna ang gusto ko sabihin at sana nga po ay nakakatulong itong mga bagay na pinag-uusapan natin. Alright, dako na tayo sa ating mga pagbati rito sa ating mga kasama sa broadcast. Gusto kong pasalamatan si Jello Olsmag. Ang sabi niya ni Jello, mga Pinoy lang po sa Amerika ang mapagbigay sa kapitbahay. Only Pinoy. Totoo po yan. Wala naman silang pakialam kasi mga individualistic yung mga tao dyan sa US. Kanya-kanya ika nga. Marisa Buyaw, magandang umaga. Salamat sa pag-join sa ating broadcast kapatid. Marisa, kay Atiya Montejo, salamat po for joining at pag-share din po ng ating video. Sabi ni Jello dito, maayong buntag bro, og sa imong tibuok, kabanay, God bless. Si Jier Chavez, gandang umaga bro, God bless always your family. Tignan pa natin yung iba rito. Si Raydan Garcia, ang sabi niya, magandang umaga po Brad Calix at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Salamat Raydan. Si Bobby Taruk, salamat. Sabi niya, come, study, learn, listen, and follow our Lord Jesus Christ. For He is our light and salvation. Salamat Bobby. Edison Dimihilio, good morning. Sabi niya, salamat bro for joining. Edison. Agaton Ray Alfante, salamat
sa pag-join. Ang sabi ni Agaton, 20% lang sa kabuuan, Brad Calix, ang practicing Catholic. Nakakalungkot po yan kasi nasaan po yung 80%. Okay? Medyo nakakalungkot po yan. Salamat sa sa info, Bro Agaton. Kay Nilo Bonita, good morning. Have a wonderful day, bro. Sabi ni Nilo Bonita. Salamat po. God bless sa buong pamilya, kapatid. Si kapatid na Angel Amoma, salamat po for joining. Samahan tayo ng Panginoon Diyos sa mag-aapong ito. Kay Alan Janeta, good morning po, Bro Calix, sa lahat ng manonood. Salamat, Alan. Diyan sa Hungary po ito. Kay Christian Paul Gailan, salamat, bro. Ang presidente po ng CFD sa Diocese ng Bacolod, si Bro Christian Paul Gailan. Salamat for joining. Si Apple nandito pa. Salamat, Apple. At kay Ninong sa kay Ninang, maraming salamat. Bobby Taruk, maraming salamat po. Kay John Paul Ruby, salamat, bro. Tingnan natin kung makapagkakape-kape tayo mamaya. God bless. John Paul Ruby sa iyong buong pamilya. Kay Rene Boy Kalimpong, maraming salamat, bro. Good morning. Sabi niya sa inyo, Brad, sis, at sa inyong buong pamilya. Sino pa'y nandito? Si Clemente Abreu, magandang umaga po. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. God bless Clemente Abreu. Si Jermeline Honasan Balahadya, dyan sa San Pedro, Laguna. Si Sky Angelo Ardiente, magandang umaga po. Yun po yung mga nabanggit ko mga pangalan na nandito nag-appear sa ating screen. Na kung sakaling hindi ko kayo nabanggit, ay humihingi po ako ng paumanhin, baka na-miss out ko lang po. Ayos. Announcement lang po bago ko tuluyan magpaalam. Mga kapatid, tulungan po ninyo ang CFD sa Diocese ng Bacolod. Kailangan po namin ng tulong ninyo kasi po may mga pinupuntahan po kami para sa aming logistics. Meron po kaming ibinebenta sa online. Opo. Naandito po sa Bacolod yung mga products natin. Punta po kayo sa Catholic Merchandise sa FB page. Marami kayong makikita ng items doon na pwede nyong pagpilian. May mga mugs tayo, mga t-shirt. Maraming mga design. Pwede po kayong mamili. Meron tayo doon cute na t-shirt, no? Iba't ibang kulay po yan. Catholic until the end po yon. Yung ating mga sizes from extra small, papunta doon sa triple XL, no? Parang ganon. Ang ating mga colors ay available, ang black, yellow, pink, red, gray, saka white. For more information po, maaari po kayong tumawag sa 0992-8550-205. Punta ho kayo doon sa Facebook page namin sa Catholic Merchandise at makakapili po kayo doon ng mga paborito po ninyo na pwede nyong mabili. Yung proceeds po niyan ay mapupunta sa mga logistics po kung saan nagpupunta ang Catholic Faith Defender sa bahagi po dito sa Negros Occidental. Gusto ko lang i-shout out si Reverend Father Henry Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Shout out Pads Henry. God bless. At ganoon din kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. At sa lahat po ng mga dumalo sa aming isinagawang apologetic seminar dyan sa Kabangkalan, sa Little Way Seminary dyan sa Kabangkalan. And probably by March, I think, ay meron po kaming babalik po kami uli dyan. Sa mga nais po na invite ang Catholic Faith Defenders Diocese ng Bacolod, baka sa inyong lugar ay wala po kayo at gusto nyong i-organize yan, ang sistema po ay ang inyong parish priest ay susulat sa Diocese ng Bacolod inviting CFD Bacolod. Tapos yung aming presidente si Bro Gailan ay makipag-usap sa inyo pong pare o di kaya kinatawan ng inyong parokya para po pag-usapan ng ilang mga detalye.
Tapos kung makakasama si Brad Calix po dyan, dalawa lang po yung gagawin natin dyan. Mag-share tayo ng testimony natin, paano tayo napunta sa Katoliko, anong mga nangyari, at encourage po yung Catholic community na magpatuloy sa simbahan at yakapin ang turo ng simbahang Katolika. Yung mga taga Bacolod po, taga Negros, ay ang Catholic Faith Defenders po ay naandyan na sa DYAF. Pag Sabado, mamaya alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, ay Historia Sagrada po. Pakinggan po nyo yan every Saturday. Andyan po yung ating pinaka-anchor, si kapatid na Christian Paul Gailan. Ganon din si Bro Angke. Pag Sunday naman po, ang D1 nga dalan, Sunday po yan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Alright? Mga kapatid, if you would like to partner with Brad Calix sa ministry, you can do so. Pwede nyo akong kausapin sa ilang mga detalye. Nakalagay po dyan yung ating GCash. Just in case the Lord is touching you na tutulong ka sa ministry para sa gawain ni Brad Calix dito sa Negros and beyond, you can do so mga kapatid. Doon po sa nagre-request papaano, saan dadalhin, papaano. Nandiyan na po nakalagay sa ating screen mga kapatid. Pakilagay nyo lang po, pakisabi nyo lang kung para saan yung tulong nyo ha. Para ho may transparency po tayo kung saan man nating dadalhin yan. Kung yan ay para sa mga pastor na sinusubukan nating alalayan na mapunta sa simbahan, isabihin nyo lang po kung para saan yan. Yan ba ay para dun sa pambili ng gamit natin sa ating studio na gusto natin mag-level up? Actually, you can donate yung gamit dito sa studio. Marami tayong mga kailangan pa ho rito. Ginagamit ko lang dito lagi yung cellphone. Itong nakikita nyo ko, cellphone lang po yan. Opo. At gusto nating mag-upgrade tayo later on. Gusto natin nasa Zoom tayo. Tayo rin po ay nagdadasal ng opportunity sa ibang mga radio stations na magkaroon tayo ng broadcast. At syempre, kung yun po yung ating dasal, ay ng mga ngailangan po yan ng mga logistics po. Kailangan ng pondo. Kaya po doon sa mga kapatid natin na bukas sa ganitong bagay, meron kayong puso na tumulong, hindi ho amount ang pinag-uusapan kapatid. Yung gesture ninyo, yung pagiging maalwan ika nga. Nasa sa inyo na po yan mga kapatid at kabilang po ang aming sukli lang ni Brad Calix ay panalangin po para sa inyo that the Lord will bless you more as you support. Hindi lang ho itong ministry na ito, kundi iba pang mga ministeryo na sa tingin nyo makakatulong sa body of Christ. Alas 6:54 ng umaga sa ating orasan at tayo po ay mananalangin na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. Pinagdarasal namin ang mga OFWs. Ingatan niyo po sila patatagin sa iba't ibang bansa na kung saan sila ay napupunta, especially sa Saudi Arabia. Marami kaming balitang natatanggap mula sa kanila. Ang ibang malungkot, ang ibang masaya. Pag-pray namin yung kanilang buhay pananampalataya kasi ho, hindi talaga sila nakapagsisimba doon. Hindi nila napapractice yung kanilang faith. Hindi nakapagbabasa ng Biblia. At ang worst nito, ang iba sa kanila ay nagpalit na ng relihiyon. Niyakap na ang Islam. Kinalimutan na ang pananampalataya. Lord, alam ko may mga reason kung bakit nila nagawa yon. At sana nga po, yung mga nagpaplanong lalabas ng bansa, makatulong ang broadcast na ito na kada Sabado pinag-uusapan ng issue ng mga OFWs. Kahabagan niyo po yung mga Pilipino na napupunta sa mga bansa na talagang mga bansa na hindi masyadong magandang trato sa mga OFWs. Nagdadasal po kami yung kanilang mga pamilya sa Pilipinas na sana nga ho ay maging maayos pa rin sa kabila ng mga hamon sa buhay. Nagdadasal po kami ng magandang kalusugan sa bawat isa na nakasama namin dito sa broadcast today. Samahan nyo kami sa maghapong ito. Yung aming klase po sa catechetical dyan sa Sacred Heart Seminary.
sa Bacolod. Pagpapalain niyo kami, ang mga tagapagturo ng mga pare at mga seminarians at yung mga matatagal ng mga katikista. Pagpray namin na matrain po kami ng mabuti kasi alam namin na mahalaga po na matutunan namin ang tamang aral ng simbahan. Yakapin namin to para may turo namin to ng maayos sa mga kapwa po namin. We just want to thank you, Father, for all the blessings. Maraming salamat po sa gagawin nyo sa may mga karamdaman, especially po sa akin may bahay sa kanyang sitwasyon. Kahabagan nyo po siya. Nagdadasal kami ng milagro para sa kanyang karamdaman. Katulad ng iba na mga kamag-anak namin na pinagdadasal din po namin. Maraming salamat, Ama, sa inyong gagawing pagtulong kay Mrs. Salamat sa mga kapatirang nagdadasal para sa kanya. We would like to ask you, Mama Mary, for your intercession para po sa lahat ng aming intentions para sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong salita na napag-usapan namin na mahalaga pala sa inyo ang pagkakaroon ng tamang pagpapahinga. At salamat po dahil kayo ay napaka-compassionate na sa mga tao. At sana ganoon din kami. Maging compassionate kami sa aming kapwa, sa mga mahal namin sa buhay. Makita nila sa amin yung tunay na pagbabago bilang Katoliko. May nabanggit yung isang kapatid na 20% lang ng Katoliko ay practicing Catholic. Nasaan na yung 80%? Ang ibig sabihin nito, marami pa kaming hahabulin, marami kaming dapat ayusin sa aming mga buhay. At sana ito ay magsisimula hindi sa iba, kundi sa aming buhay mismo. Aayusin namin ito sa biyaya ho ng Panginoong Yesus. Maraming salamat. Pagpalaan niyo po ang aming Pope Francis sa kanyang pagkalusugan, sa mga cardinals po namin sa Vatican, mga bishops po, mga archbishop, mga monsignor, mga kaparian, na sana po ay magawa po nila yung dapat para sa pagbabantay sa mga pastol ng Panginoong Yesus. Salamat po, salamat. Samahan niyo kami sa maghapong ito. Patuloy naming makita at maramdaman ang inyong presensya. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O shoutout sa lahat ng mga birthday ngayon na may birthday. And I think yung aking apo birthday ngayon si Zoe. I'm not so sure. Baka birthday niya ngayon. Happy birthday, Zoe Calixtro, ang ating ikalawang apo. Ayan, anak niya ni Josiah Sam, yung aking ikalawang anak sa aking first marriage. So, magandang umaga. Apo, Zoe, God bless. Samahan ka ng Lord sa maghapong ito sa iyong kaarawan. At gusto ko rin batiin yung aking anak na pastor na si Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro. Magandang umaga, anak. At samahan ka ng Lord dyan sa iyong pagpapastor dyan sa Antipolo, dyan sa Alliance. Lord willing, magkikita ulit tayo itong taon na ito. Probably, let's see. Baka sa summer. Tignan natin, ha? Oo. Naganoon din sa iyong may bahay na si Jen at sa aking apo na si Thea. Magandang umaga. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po itong video na ito na ipakalat po natin to sa Catholic community. Maraming salamat po. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. And bye for now.